15 kabanata. Ang kapanganakan ni Kristo. Si Maria at Jose ay pumasok sa yungib sa tahimik na pagpipitagan, lumuhod upang magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanila. Sa malambot na ningning ng apoy na sinindihan ni Jose para sa init, si Maria na sinamahan ng magiliw na presensya ng kanyang mga anghel na tagapag-alaga na naunawaan ang himalang malapit ng mag-anak ay nagsimulang ihanda ang abang kapaligiran gamit ang kanyang sariling mga kamay. Naramdaman ang pag-udyok ng nalalapit na panganganak, hinimok niya si Jose na magpahinga. Malapit na ang gabi at kailangan mo nang magpahinga. Matulog ka na, Jose. Malambing niyang sabi. Bilang pagsunod sa kanyang pakiusap, si Jose ay nagsimulang gumawa ng isang mahinhing sopa mula sa ilang mga damit na dinala nila para kay Maria. Ginamit pa niya ang isang maliit na kuna na iniwan ng mga pastol para sa kanilang mga hayop, na maingat na inayos ito sa loob ng yungib upang magbigay ng ginhawa para sa kanyang minamahal. Nang matapos ang kanyang gawain, iniwan niya si Maria sa tahimik na sulok na iyon ng yungib at umatras sa isang masisilungang sulok malapit sa pasukan. Doon, lumuhod siya sa panalangin. At habang ginagawa niya, bumaba ang isang banal na espiritu, inilagay siya sa isang estado ng mataas, pinagpalang pagtulog. Si Maria rin ay nanatili sa pananalangin. Sa katahimikan ng sagradong espasyo, umaling-aungaw sa kanyang paligid ang tinig ng Diyos. Nalalapit na ang oras para sa pagdating ng ating anak. Binabago ko sa iyo ang lahat ng kaalaman tungkol sa pagkadiyos at sangkatauhan nitong anak natin. Ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maligaya ako na tumawag sa iyo at sumagot ka ng oo para sa iyo, aking minamahal, mangyaring walang katulad. Bilang tugon, iniyuko ni Maria ang kanyang ulo at bumulong. Humihingi ako sa aking Panginoong Diyos ng bagong liwanag at biyaya upang maibangon ko ng karapat-dapat ang salita na nagkatawang tao na aking dadalhin at pakainin. Pagkatapos, ang tinig ay nagpatuloy na may banayad na awtoridad. Bumangon ka, Maria, sapagkat ikaw ang ina ng Diyos. Si Maria ay nanatiling nabigla sa ganitong kalagayan ng banal na kaliwanagan hanggang sa naramdaman niya ang presensya ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang banayad na paggalaw ay hudyat ng nalalapit na kapanganakan, isang paggalaw na hindi nagdulot ng sakit, ngunit pinunan siya ng malalim na pagtataka. Sa labas ng nagniningning na bilog ng liwanag na bumabalot sa kanya, ang mga arkanghel na sina Gabriel at Michael ay nagkatawang tao na naghihintay sa tahimik na pag-asam para sa sandaling ihayag ang kanilang sagradong gawain. Si Maria ay lumuhod sa tahimik na sindak, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay kumikinang sa isang maningning, hindi makamundong liwanag. Ang kanyang puso ay lumaki sa pagkamangha ng ang isang makinang, dalisay na liwanag ay nagsimulang sumikat mula sa kanyang loob. Isang liwanag na tila nagmumula sa kanyang kaluluwa. Lalong lumiwanag ito, napakatindi na nalampasan nito ang anumang kayang dalhin ng mata ng tao. Pagkatapos, mula sa kumikinang na kinang, ang mga arkanghel na sina Michael at Gabriel ay humakbang pasulong. Ang kanilang maringal na anyo ay nagniningning ng pagpipitagan at biyaya. Lumuhod sila sa harap niya. Ang kanilang mga paggalaw ay tuloy-tuloy at sinadya. At sa mga kamay na nakaunat, sila ay bumuo ng isang duyan ng liwanag at hangin. Sa makapigil hiningang sandali na iyon, ang makinang naningining mula sa sinapupunan ni Maria ay dumaloy sa duyan na kanilang ginawa. At doon, sa mga bisig ng mga anghel, nagkaroon ng hugis, ang liwanag, nagbabagong anyo ng isang bagong silang na bata, ang batang Kristo, ang liwanag ng mundo ay nalikha. Ang kanyang presensya ay pinupuno ang abang kuweba ng kapayapaan at kaluwalhatian na higit sa lahat ng pangunawa. Sa sandaling iyon, ang mga koro ng mga anghel ay umawit ng pinakamagagandang himno na narinig kailanman. Mula sa nakaunat na mga bisig ng mga arkanghel, ang bagong silang na sanggol ay magiliw na inilagay sa mga bisig ng kanyang ina.
Habang pinagtitinginan ni Maria at ng kanyang anak ang isa't isa, isang pag-ibig na napakalalim at pagbabagong anyo ang dumaan sa pagitan nila na nagpapataas ng kanilang mga kaluluwa. Sa tahimik na pagsasamahan ng kanilang mga puso, ang sanggol ay nagsalita. Ina, maging katulad ko, dahil sa araw na ito ay ibinigay mo sa sangkatauhan ang pinakadakilang regalo. Ibinibigay ko sa iyo ang isang mataas na biyaya na binabago ang iyong pag-iral upang ikaw ay makabahagi sa aking wangis bilang Diyos at tao. Si Maria, na may banayad ng ngiti at walang pag-alinlangan na debosyon, ay sumagot. Itaas mo ako, Panginoon, at ako ay tatakbo sa iyo. Pagkatapos ay nagpatuloy ang bata. Masdan aking sinta sapagkat ikaw ay maganda. At sa kabuuan ng sagradong sandali na iyon, ang tinig ng Diyos ay sumingit. Maria, tanggapin mo ang iyong bugtong na anak, tularan siya at palakihin siya. At alalahanin, kapag ako ay humingi, kailangan mo siyang isakripisyo. Sa sobrang pagmamahal, niyakap ni Maria ang bata at hinalikan ang kanyang magiliw na mukha na may lambing na alam lamang sa puso ng isang ina. Hawak siya sa kanyang mga bisig. Siya ang naging unang altar kung saan siya inilagay. Sa mahimalang sandaling iyon, ang langit ay tila bumukas at ang mga tao mula sa malapit at malayo ay dumating upang saksihan ang kaligtasan ng sangkatauhan sa anyo ng bagong buhay na ito. Si Jose, na nagising mula sa kanyang mapalad na pagtulog sa pamamagitan ng pagpukaw ng banal na kagalakan, bumangon at luha ng pagsamba sa kanyang mga mata, ay nakita ang bagong panganak. Sa malumanay na pakiusap ni Maria, iniabot nito sa kanya ang mga damit na dala nila. Sa sobrang pag-iingat, binihisan niya ang kanyang anak. Inayos ang dayami at dayami sa isang patag na bato at inihiga siya. Pagkatapos, na may magiliw na awtoridad, inutusan niya ang mga baka at ang mula na humiga sa magkabilang gilid ng kuna upang mapanatiling mainit ang bata at maprotektahan siya mula sa ginaw ng gabi. Sa labas, ang kalangitan sa gabi ay buhay na may kumikinang na mga bituin. Ang hilagang bituin ay nagniningning ng napakatalino sa buong mundo. Dahil sa pagkamangha ng sandaling iyon, mahinang nagsalita si Maria sa kanyang mga kasama sa langit. Dapat nating ipahayag ang kanyang kapanganakan, aking mga kaibigan sa langit. Sa utos na iyon, ang arkanghel na si Michael ay mabilis na nagtungo sa mga sagradong kaharian, kung saan ang mga banal na patriarka, sina Enoch at Elias, at ang mga kagalang-galang na mga figura na sina Joaquin at Ana ay naghihintay habang ang isa pang anghel ay umalis upang ihatid ang balita kay Elizabeth at sa kanyang anak na si Juan. Samantala, si Gabriel ay ipinadala sa isang bukid upang ibalita ang kamangha-manghang pangyayari sa mga pastol na hindi nagtagal ay nasumpungan ng kanilang mga sarili sa maningning na liwanag ng anghel. Kayong mga taong matuwid, huwag kayong matakot. Ipinahayag ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay umaaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Sapagkat ipinapahayag ko sa iyo ang mga balita ng malaking kagalakan. Ngayon, sa lungsod ni David ay isinilang ang manunubos, si Kristo na ating Panginoon. Bilang tanda ng katotohanan ito, makikita mo ang sanggol na nakabalot sa mga lampin at inilagay sa isang sapsaban. Bilang tugon, isang maringgal na koro ng mga anghel ang sumambulat sa awit, na umaawit. Luwalhati sa Diyos sa kanyang pinakamataas na tao sa lupa at kapayapaan. Habang ang gabi ay unti-unting lumilipas sa araw, ang mga bisita ay nagsimulang dumating at umalis mula sa abang kuweba. Sa ikawalong araw, tinawag ni Maria si Jose. Bagaman alam natin na siya ay ipinaglihi na walang kasalanan, siya ay isinilang sa mundong ito bilang tao. At sa mundong ito, ang tao ay dapat linisin sa pamamagitan ng seremonya ng pagtutuli. Sumagot si Jose. Pupunta ako at babalik kasama ang isang pari. Una, dapat na malaman ang kanyang pangalan. Nang ipaalam sa akin ng banal na anghel ang dakilang pangyayaring ito, sinabi rin niya sa akin na ang sagradong anak ay dapat tawaging Jesus. Tumango si Maria bilang pagsang-ayon at mahinang idinagdag.
Ito ang parehong pangalan na ipinahayag sa akin noong nagkatawang tao siya sa aking sinapupunan. Habang ang dalawang banal na magulang ay nagkakaloob, ang hindi mabilang na mga anghel ay bumaba mula sa langit sa anyong tao na nakasuot ng maningning na puting kasuotan na masalimuot na may burda ng pula. Dala-dala nila ang mga palad sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga ulo ay pinalamutian ng mga korona na naglalabas ng ningning na kalaban ng araw mismo. Sa unahan ay ang mga arkanghel na sina Michael at Gabriel na magkasamang nagpakita ng isang tanda ng katangi-tanging kagandahan. Isang tanda kung saan nakasulat ang banal na pangalan ni Jesus sa maningning na script. Nagsalita si Michael ng may banayad na autoridad. Aking ginang, ito ang pangalan ng iyong anak na nakasulat sa isipan ng Diyos mula sa walang hanggan. Ang pinagpalang Trinidad ay ipinagkaloob ito sa bugtong na anak, ang ating Panginoon, bilang hudyat ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Itatag siya kaagad sa trono ni David. Idinagdag ni Gabriel, Sapagkat siya ay maghahari dito, parurusahan ang kanyang mga kaaway, magtatagumpay sa kanila, at gagawin silang tuntungan ng kanyang mga paa, nahahatulan sila. Itataas niya ang kanyang mga kaibigan sa kaluwalhatian ng kanyang kanang kamay. Ngunit ang lahat ng ito ay darating sa halaga ng pagdurusa at dugo. Siya ay nakatakdang ibuhos ito sa pagtanggap ng pangalang ito. Dahil ito ang tanda ng simula ng kanyang mga pagdurusa bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang walang hanggang ama. Pagkatapos nito, siya ay aakyat ng matagumpay sa celestial na Jerusalem at bubuksan ang mga pintuan ng langit. kaya sa sagradong katahimikan ng yungib na iyon, sa gitna ng banal na liwanag at ningning ng anghel, ipinagdiwang ang mapagpakumbabang pagsilang ng tagapagligtas, isang himala na magpakailanman na magpapabago sa kapalaran ng sangkatauhan.